mo yang KOJC compound na sinasabi ninyo kayo ay mayroong search warrant. Wala na yung target ninyo. Actually, wala na sa Pilipinas si Pastor Quiboloy. Dapat ako tinatanong nyo kung nasaan. Di ba naman kayo mga hunghang? Alala nyo ba yon yung video na yon? Shucks, no? Kung ako si Maharlika, nakakahiyang humarap sa publiko. Ganun yung naging press release ko before. Tapos, ngayon nalaman ng mga tao yung katotohanan na yung sinasabi ko pala fake news. Nakakahiya. Diba? Sa bagay ito naman talaga si Maharlika medyo masyupal naman talaga ang festlak nito, no? Masyupal talaga yan. So, feeling ko wala lang sa kanya yon. However, tingin ko ito si Maharlika parang epal na lang 'to, yung kumbaga meron na lang siyang mabalita, meron na lang siyang masabi, parang may sintu-sintu, may sometimes. 'Di ba, pagka nagvo-vlog siya, yung mata niya, umiikot-ikot pa. Akala mo, parang Regine Velasquez. Grabe 'no, grabe siya syuda-syuda ng mga gano'n na wala naman confirmation na without even thinking na lalabas at lalabas din yung katotohanan in the end. Tapos pero with conviction pa niyang sinasabi at nilalathala sa mga tao 'no, talagang, pinamumugad niya sa mga tao na, "Ganito, ganito yung totoo, sa'kin kayo maniwala." Ganyan, kineme, ganyan. Ba yung mga ganyan, lumalabas yung katotohanan, o 'di ngayon pahiya ngayon siya. Katulad na lang ito ito naman si VP Sara, hindi naman natin 'to mabe-blame 'no. Kung matatandaan natin 'to si VP Sara, meron din sinabi sa kanya nung anniversary nung KOJC, yung celebration nun, 'di ba nandun nga siya at, parang nangangampanya na agad siya dun. Tandaan niyo ba yon? Yung imbis may asikasuhin siya mga ibang bagay-bagay, nandun talaga siya sa KOJC at, nakiki-happy-happy siya doon. At parang nangangampanya na ang aga, 'di ba? Actually, natawa ako sa kanya nun kasi talagang may buong-buong lang talaga si VP Sara, may pagka-ansiya-ansiya talaga siya 'no, yung mga sagutan niya parang parang ano lang, tulad nga sinabi ng tatay niya parang ano daw, parang igo-good time ka lang daw niyan, 'di ba? Eto si VP Sara sabi niyang gano'n ano daw na tingin daw niya nasa langit na si pastor, ganyan. Pero it's meant to be a joke, alam naman natin na nagjo-joke si VP nun, 'di ba? However, yun nga may sinabi siya dun na ito daw si Pastor Kibuloy ay naniniwala siyang wala na sa KOJC compound. Kumbaga nasa ibang lugar na, yun yung gusto niyang ipahatid sa mga tao 'no, at hindi lang sa mga tao kundi sa mga nag-iimbestiga baka nga sakaling parang siguro pinapa-try niyang paniwalain ng mga tao. However, hindi naman tayo pinanganak kahapon, 'di ba, at, masusing imbestigasyon ang ginawa ng PNP at hindi lang PNP 'no, ang daming nagsagawa ng matinding imbestigasyon dito sa pagtukoy kung saan si Pastor Kibuloy. So eto nga lang nakakainis 'tong pagkukumbinsi sa atin ng mga DDS 'no, at, nililito pa nila tayo para hindi mapahiya itong si pastor 'no. Nagbibigay sila ng mga ibang detalye na hindi daw sa KOJC compound nahuli. Pero lumabas 'no, dito kay, Colonel Jean Fajardo at sa iba pa 'no, kay Abalos, ang daming nagsabi ng mga detalye na doon nga daw sa loob ng KOJC compound na Julie Vega itong si Kibuloy. So meaning to say, ano 'yun 'no, parang gusto pang sabihin ng ibang mga DDS na nasa labas na, pumasok pa ulit ng KOJC para sumuko, ano 'yun? Diyos ko ning nasa labas na siya, eh. Ano pang gagawin niya, susuko siya sa loob, nasa labas na siya, 'di ba? Kung ako nasa labas hindi na ako babalik para sumuko. Nandun na yung tsansa kong makatakas, 'di ba? Maka-shoo away, o 'di ba? Lilipat na ako sa ibang lugar, 'di ba? Andun na yung ano, tsansa ko, eh. Anyway, ito talagang mga DDS, ginagawa talagang tanga ang mga taong bayan at pinaniniwala nila sa mga gusto nilang sabihin para nga naman hindi masyadong nakakahiya. 'Di ba? Sumuko daw itong si Pastor Kibuloy alang-alang daw sa kaniyang mga followers 'no, mga, kampon 'no, yung mga pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy. Yun nga 'di ba?
Naawa daw siya dahil yung paghihirap nga dahil marami nang hindi nakakapasok ng eskuwelahan, marami na daw napeperwisyo mga hindi daw nakakauwi sa kanilang mga bahay-bahay doon sa KOJC compound, 'di ba? Naawa na daw siya at meron pa nga daw, sinabi na magpapatiwakal daw alang-alang kay Pastor Kibuloy. So, eto nagkusang loob na nga daw siya na i-surrender yung sarili niya at isa pa ay naawa daw siya sa PNP. So, pabango na naman siya, 'di ba? Palapad na naman ng papel ito si pastor. When in fact, alam naman natin, 'di ba, na walang nagmomolestya ng mga menor de edad na mabait, 'di ba? So, etong si pastor ay, parang ayaw niyang mapahiya sa kanyang mga followers. That's why yung mga vloggers, yun ang ginagawa niyang kasangkapan 'no, kahit na nasa far away kingdom na siya ano, nadakip na nga siya. Etong mga vloggers, talagang loyal na loyal sa kanilang kikitain at iniiba-iba nila yung istorya. Fortunately, in fairness marami pa ring mga syunga-syungang naniniwala at uto-uto, 'di ba? Akalain niyo yun. Pero, siyempre dun tayo maniniwala sa mga taong talagang nakadakip at nakasaksi. Dun sa paghuli kay Pastor Kibuloy, napakarami nga daw ano nito, kondisyon ni Pastor Apollo Kibuloy 'no. Napakadami niyang dinisclose na mga kondisyones niya bago siya sumuko, ganyan. Kasi ilang araw na pala sila nagkakaroon ng arrangement 'to. According din kay Attorney Torion 'no, may mga previous days pa daw, talagang nag-uusap na daw sila ng ISAP at ng PNP. At, ang dami nga daw mga kondisyones nito. Siguro mga nasa 28 conditions, char. So anyway, isa nga daw dun, yung walang media habang dinadakip siya. So yung isa pang kondisyon is hindi siya harap kay General Torre. Dahil nga naman siyempre, 'di ba, si General Torre at talagang, isa sa mga highlight kumbaga ito si General Torre dun sa KOJC. So parang iwas kahihiyan na din 'no, na para walang alam 'to, 'di ba nung in-interview nga si General Torre, sinasabi niya na wala siyang alam. So isa 'yun sa mga hiniling niya na hindi siya dadaan kay General Torre. So gano'n. Isa din sa mga kondisyon niya ay yung hindi siya isu-surrender dito sa Amerika, hindi siya iaalay. Kasi 'di ba alam naman natin na yung US talaga ay gusto siyang madakip 'no, dahil ang dami niyang kaso doon 'no. Yun ang isa sa mga kondisyon niya dahil nga takot daw ito sa tinatawag na black spot. Ito yung torture chamber na parang behind closed doors. Ito yung ginagawa ng mga CIA pagka, gusto nilang ipa-torture yung isang tao. So, takot na takot siya doon. Si Son of God, super takot. Meron pang mga suggestions na magpapa-house arrest na lang daw si Pastor Kibuloy. Hindi puwede 'yun. Hindi talaga puwede 'yun, as in hindi talaga puwede 'yun, 'no, dahil sa bigat ng kaso ni pastor susundin niyo pa yung mga kondisyon. Ngayon lang ako nakakita ng isang kriminal na may pakondisyon pa. There was this time na kinukumbinsi itong si General Torre na, ano nga daw, na sinusuhulan siya nung panel nung mga taga-KOJC, yung parang mga mukhang tsismosa dun. So, sinusuhulan siya magkano ba, 'di ba? Pakita ko sa inyo yung video, 'di ba? Tapos nung hindi talaga nadala si General Torres sa mga pakikiusap at, pambubuli nila dun sa hearing na yon na naganap sa KOJC na nandun yung tatlong mga obobs 'no, 'di ba? Nandun yung tatlo, si Go, si Padilla, tsaka si Bato, na alam naman natin na itong tatlong 'to ay dakilang tagapagtanggol ni Pastor Kibuloy, 'di ba? Pinagkaisahan nga nila doon si Torre pero wala pa ring nagawa. So after nun, eh, nanawagan na si Torion. Si Attorney Torion ay nanawagan na sa anak at asawa nitong si General Torre na tigilan na daw, na kakausapin daw ang papa nila para itigil na daw ang ginagawa sa KOJC. Pakiusapan daw yung tatay nila, ganyan.
'Di ba? Ibig sabihin nun na talagang desperate measures na talaga na alam nila na hopeless na kasi nandun na talaga, piranggot na lang talaga, ay matutukoy na talaga. So, lahat yun ginagawa na nila ng paraan as fast as they can kasi alam nila na anytime soon ay matutukoy na kung nasaan siya. Kaya inunahan na rin ito ni Kibuloy. Medyo mautak din siya tsaka hirap na rin siguro talaga si Kibuloy. Kasi eto naman, alam naman natin na si Pastor is living a very lavish life. The fact that he is a billionaire, 'di ba? He has everything in the world. He has lots of money at ayun nga, 'di ba, ay nagagawa niya lahat ng mga gusto niya before, 'di ba? Eh, siguro yung pagkakakulong niya dun sa napakaliit na tunnel na yun, napakahirap na para sa kanya. So, parang dun na din siya nagkaroon ng realization na, "I think it's time that I surrendered." Aside from the fact na nahihirapan na siya, makakadagdag pa sa kahihiyan sa kanya kung hindi siya susuko. So, akala nga niya, mabibilog niya yung mga tao na kasi it doesn't matter na, kasi nasa loob na siya ng KOJC compound. Ang pag-surrender kasi katulad ng pinaliwanag ni Pangulong BBM, ang pag-surrender ay pupunta ka talaga sa pulisya at isusuko mo yung sarili mo, 'di ba? Hindi naman gano'n na nangyari. Kaya yung mga DDS diyan, talagang sinasabi niya, "Oh, ops, 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 correction, correction, surrendered, not captured." Sabi nilang gano'n. Maniniwala sana ako nung una na sumurrender kasi yun yung una kong video. Sisihin niyo ako, 'di ba? Day by day may mga-unleashed at, yung mga facts ay ma-uncover. So ito na nga yun at araw-araw merong development eto nga sa pagdidiskubre kung ano ba talaga yung nangyari at, mabilis na 'tong huhupa kasi wala na si pastor at sa ngayon nag-aamok na lang talaga yung kanyang mga followers doon sa KOJC kasi hindi pa rin sila nakaka-move on sa nangyari sa kanilang pastor. So, sooner or later huhupa din 'yan. I think mapapagod din 'tong mga 'to kasi wala na silang magagawa. Hawak na ng otoridad, hawak na ng pulisya itong si Pastor Kibuloy. So, thank you very much for joining me. I'll see you on my next vlog. Bye-bye.